So, good day everyone. I'm Marlon Madriaga from Block 23. Quiz. So, ang long quiz ay find the mean, median, and mode of the following datasets. So, unang gagawin natin is pagpaplasin po natin ang 9 sets na to. So, 90 plus 88 plus 75 plus 88 plus 91 plus 77 plus 90 plus 81 plus 88. So, ang total of 768. And then, i-divide naman natin sa 9 sets na to. So, ang magiging total niya is 85.33. So, ito nang magiging main natin. So, 85.33. So, paano naman natin makukuha ang median? So, start tayo sa pinakamababa hanggang sa pinakamalaki or pinakamataas na number. So, ang una is 75 and 77, 81, 88, 88, 88, and 90, 90, 90, and 91. So, ang magiging median natin dito is ang pinakagitna. So, yan, 88. So, ang magiging median is 88. So, paano naman natin malalaman ang mode? So, ang mode ay ang pinakamadalas na lumalabas or magkapareho. So, ang lumabas ay 88 na tatlo. Kaya, yan ang ating mode. So, ang mode natin ay 88. Yan. So, dito naman tayo sa number 2 is ganun lang din ulit yung gagawin natin. So, pagpaplasin natin ang 7 datasets na to. So, 125 plus 109 plus 181 plus 218 plus 111, 104 plus 169. So, ang total of 117. So, i-divide na naman natin sa 7. So, 1017 divided by 7 is equals of 145.29. So, ito nang magiging main natin. 145.29. So, ang median naman natin is ganun din ulit sa number 1. So, mag-start tayo sa pinaka mababa hanggang sa pinaka mataas na number. So, una is 104, 109, 111, 125, 169, 181, and 218. So, yan na. So, hanapin na naman natin ang pinakagitna na number. So, ito ay ang 125. So, ayan na yung magiging median natin. 125. So, sa mode naman is nakikita naman natin na walang magkaparehong number, kaya ang ilalagay natin is no mode. So, ang mode natin is no mode. Ayan. So, paano natin malalaman ang median? So, ganun din ulit. Magsisimula tayo sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na number. So, 52,
55, 59, 63, 66, 70, and so on and so forth. So, titignan naman natin dito ang pinakagitnang number. So, syempre may 10 datasets tayo, kaya dalawa ang possible na magiging median. So, paano ba isolve to? So, 66 plus 70. So, i-divide natin sa 2. And mag-equals, magiging 136. And then, divided ulit sa 2. Kaya magiging 68 na lang. So, ito na ang final median natin. So, 68. So, kung titignan natin is wala na namang magkaparehong number, kaya ang ilalagay naman nating mode is ay no mode ulit. Ayan. Let's move on. Proceed tayo sa number 4. So, meron na naman tayong 7 datasets. So, ganun ulit yung gagawin natin. Pagpa-plusin natin ulit yung mga to para makuha natin ang main. So, 1.25 plus 3.68 plus 1.12, etc. and then so forth. So, magiging total of 22.17. So, divide na naman natin sa 7 kaya magiging 3.17. So, magiging mean ulit natin is 3.17. So, doon naman tayo sa median kung paano natin makukuha. So, start ulit tayo sa pinakamababa hanggang sa pinakataas na number. So, ang una is 1.25. And let's move on again. Proceed ulit tayo sa number 5. So, ganun ulit. 80 plus 80 plus 80 plus 81 plus 81 plus 82, etc. and then so forth. So, ang total of 807 and then divided by 10 ulit. So, equals of 80.70. So, ayun na naman yung magiging main natin, 80.70. So, paano ulit natin makukuha yung median? So, mag-start ulit tayo sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na number. So, number 1 is 78 and 80, 80, 80, 81, 81, 81, 82, 82, and 82. So, kung titignan nyo is ang gitna ng number na naman is ay 81 at 81. So, ganito ang gagawin natin para makuha yung median. So, 81 plus 81 divided by 2 is equals for 162. 162 divided by 2. So, ang final answer is 81 lang. So, magiging median natin ay 81. So, ang mode natin is
paano naman natin malalaman ang mode? So, kung titignan nyo is may tatlong magkakapareho, which is 80, 81, and 82. Kaya ang magiging mode natin is 80, 81, and 82. And yan ay ang tinatawag na trimodal. Ayan, trimodal. This is Beniling Miranda. I'm from Block 23. Today, we are discuss the mean, median, and mode. Tayo dito sa may long quiz is dito tayo sa part 2 sa mean, median, and mode. Una dito is sa class interval 174 to 188. And then sa class boundaries 173.5 to 188.5. I-add mo dito yung dalawang number, yung 174 plus 188 is equal to 362. Then divide mo sa 2. 362 divide 2 is equal to 181. Kaya nakuha dito yung sagot sa may midpoint na 181. Tapos sa may frequency niya naman is ito yung bilang o dami ng data na pasok sa bawat class. Frequency, meron siyang 4 na frequency na numbers. Tapos sa FXR 181 yung times 4 is equal to 724. Yung 181 pinag-times siya sa frequency na 4, kaya lumabas is 724. And sa may CF niya naman is CF niya ito yung frequency. And next naman tayo sa pangalawa is yung 189 and 203. Sa class boundary niya naman ay 188.5 to 203.5. Ang kanyang midpoint is 196. So, yun lang yung kanina, katulad sa nauna. Tulad kanina na inad lang ito, kaya ito ang lumabas na midpoint. At saka naman, dinivide ito sa 2. Kaya lumabas 196. At yung frequency niya is 5 numbers. Tapos sa FXR is 190, yung midpoint pinag-times siya sa frequency na 5. Kaya ang lumabas dito is 980. Sa may CF niya is kaya 9 pinag-plus yung sa unang row na 4 and kinuha yung sa frequency, pinag-plus ito, kaya ang lumabas is 9. So yun, ganun lang ulit sa mga ibang row na kung paano ito nakuha. Itong 15 nakuha ito kasi pinag-plus yung 9 at saka 6 sa frequency and CF, kaya naging 15. And paano nakuha yung FXR niya is pinag-times yung 211 tsaka 6 na frequency niya is equal to 1266, and so on. At yung panghuli is yung 50. Ito na yung panghuli, yung sa 50, yung last. Paano nakuha yung 50 doon sa may CF niya is pinag plus doon sa 46
na CF and frequency na 4.